Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Heartwarming Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Ikinasal ako sa pinakamabait at pinakamagandang babae sa buong mundo. Binihag niya ang aking puso noong kami ay nasa sekundarya, noong unang beses niyang tinapik ang aking likod para manghiram ng pambura ng lapis. Magkatabi kami sa upuan sa klase. Siya ay maganda at kilala ng karamihan sa aming paaralan. Daig ko pa ang naka-jackpot nung unang beses niya akong kinausap. Yung parte ng katawan kong tinapik niya ay ramdam ko pa rin ang init at kuryente na nananalatay sa aking buong katawan na tumagal ng ilang araw. Hindi ko maitatago ang pagkagusto ko sa kanya, kaya batid kong alam o halata niya ito. Alam din niya na ako ay isang mahiyain at siya ang unang nagtanong sa akin kung maaari kaming lumabas na kaming dalawa lang. Iyon ang unang date naming dalawa. Naglakad-lakad kami sa shopping mall at kumain ng fried chicken, french fries at soft drinks. Kumuha siya ng french fries at sa halip na ilagay sa kanyang bibig, isinubo niya ang fries sa aking bibig. Ako'y nagulat at bigla akong nasamid at nailuwa ko ang nainom kong soft drinks, hindi lang sa bibig, pati na rin sa ilong. Magmula noon, naselyuhan na ang aming kapalaran at noong makatapos ako ng kursong inhenyero, kaming dalawa ay nagpakasal habang siya ay patuloy sa kanyang pagtatrabaho. At hindi nagtagal, kaming mag-asawa ay biniyayaan ng supling. Ang aming prinsipe na pinangalanan naming Peter ay dumating sa mundong ito. Kamukha niya ang kanyang ina at palagi siyang may ngiti sa labi. Bihira siyang umiyak at kung iiyak man siya ay ito ay may dahilan gaya ng gustong dumede, magpalit ng diaper o maghugas ng pigi dahil siya ay nagbawas. Marahil ay napakasaya ko at nais ng kalangitan na maranasan ko ang kalungkutan at ang aking misis ay pumanaw dahil sa sakit na cancer noong 3 taong gulang pa lamang si Peter. Nung sinabi sa amin ng doktor ang tungkol sa cancer, natakot kami. Ngunit umaasa rin kami na gagaling siya. Hindi kami makapaniwala dahil bata at malusog pa ang aking misis, kaya hirap para sa akin na matanggap ang nangyari sa kanya. Aaminin ko na nagalit ako sa Panginoon dahil kinuha niya kaagad ang aking misis 5 buwan lamang matapos naming matuklasan ang kanyang malalang sakit na pancreatic cancer. Nung kanyang mga huling sandali, ang kanyang mga huling salita ay, "Tanggap ko na ang kapalaran ko." Hindi ako natatakot na mamatay, pero sobra kong mamimiss si Peter. Hindi ko alam ang gagawin. At ikaw, ano na ang gagawin mo? Sino na ang magsusubo sa'yo ng french fries, mahal? Kailangan mong magpakatatag para kay Peter, ha? Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala, magkakasama pa rin tayo balang araw. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong magpatuloy sa buhay para sa anak natin. Ayoko mang umiyak sa harap niya, ngunit hindi ko kinaya at niyakap siya ng napakatagal. Magmula noon, ilang araw lang ang lumipas, ako ay naging single father. At umikot ang aking buong mundo sa aking anak na si Peter. Tulad ng lahat ng nabubuhay na bagay, nagpatuloy ang pag-ikot ng mundo at lumaki din si Peter. At siya ay nakapagtapos na sa kolehiyo at nagkaroon ng maayos na trabaho. Isang araw, dinala niya sa bahay ang isang dalaga at nahihiyang sinabi niya sa akin na nais niyang pakasalan ang dalagang nagngangalang Mariel. Nagulat ako pero hindi naman sobrang nagulat dahil binata at malaki na ang anak ko. Si Mariel ay pitit at hindi masyadong katangkaran at mayroon siyang malalim na dimples sa kanyang magkabilang pisngi. Ang itsura niya ay may pagkakahawig sa yumao kong misis. Nung masilayan ko ang dalaga, parang biglang nag-flashback ang mga magagandang alaala noong nabubuhay pa ang aking asawa. Hindi ko mapigilan na mapangiti sa mga matatamis at masasayang alaalang iyon. At sa katunayan, sinabi sa akin ni Peter ang bagay na unang nakaakit sa kanya kay Mariel ay kung paano sila magkamuka o may pagkakahawig sa kanyang ina mula sa lahat ng mga larawang kuha ng kanyang ina. Ako'y nasisiyahan at galak na galak dahil nakatagpo na si Peter na gusto niyang makasama habang buhay.
Masaya ako na kahit na mawala ako sa mundo, alam kong hindi mag-iisa ang anak ko. Inanyayahan ko silang dalawa na magpunta sa magandang restaurant at ipagdiwang ang kanilang nalalapit na kasal at magkwentuhan tungkol sa mga bagay-bagay at makilala ng lubusan ang dalaga. Dahil ang aking bahay ay may sapat na mga silid, sinabi ko sa kanila na tumira sa aking bahay at makatipid ng pera upang mabilis silang makaipon ng pera para makabili ng kanilang sariling bahay. Sumang-ayon naman si Peter sa iminungkahi ko at silang dalawa ay nagpasalamat. Si Mariel ay ulila na sa magulang mula noong siya ay nasa unang taon ng sekundarya at siya ay nakatira sa isang malayong kamag-anak at siya ay palipat-lipat ng kamag-anak hanggang siya ay makatapos ng high school. Siya ay scholar at working student ng isang pampublikong pamantasan at umuupa ng bed space malapit sa kanyang pinapasukang paaralan. Lumipat siya sa aking bahay 6 na buwan bago ang kanilang nakatakdang kasal ni Peter. Silang dalawa ay abala sa mga kailangang pag-aayos ng kanilang kasal, mga imbitasyon, mga bisita, simbahan, lugar ng resepsyon, damit at iba pa. Sa loob ng mga panahong nagsama na sila sa isang bubong, may panibagong balita silang naibalita sa akin. 2 buwan bago ang nakatakdang kasal, natuklasan ni Mariel na siya ay nagdadalang tao. Labis akong nagagalak dahil magkakaroon na ako ng apo. Mas lalong sisigla ang aking tahanan mula kay Peter, kay Mariel, at bagong sanggol na biyaya sa aming pamilya. Sa sobrang kasiyahan at kasabikan ko nung makita ko ang ultrasound, dali-dali akong nagmaneho papunta sa shopping mall upang bumili ng mga gamit para sa darating naming anghel. Kahit na sinabihan ako ni Peter na mag-intay hanggang sa malaman namin ang kasarian ng bata. Sumagot ako na madaming gamit ng pangbata na pwedeng sa lalaki o babae. Kumain din kami sa isang restaurant sa Taguig upang ipagdiwang ang pagbubuntis ng aking manugang na babae. Kaming lahat ay parang nasa alapaap at labis-labis na kasiyahan ang aming nadarama. Mula noon, ang aking panga ay nangangalay dahil palagi akong nakangiti at ako ay tunay na masaya. Subalit, binigyan na naman ako ng bagong trahedya at sa pagkakataong ito, ang loob ko ay lumayo sa Panginoon dahil labis-labis ang kanyang pinaranas sa akin at hindi ko maintindihan kung bakit at kung anong kasalanan ko kung bakit ko dinanas ito. Isang gabi, 2 linggo bago ang nakatakdang kasal, si Peter ay subsob sa pagtatrabaho at palaging nag-overtime sa kadahilan ng pandagdag sa gastos ng kanilang kasal at sa darating na sanggol. Madami-dami rin ang kanilang naimbitahang bisita at gusto niyang iparanas kay Mariel ang engrandeng kasal na alam naman natin na ito ay isang pangarap ng lahat ng kababaihan. Nung araw na papauwi na siya galing sa trabaho, hindi siya nagmaneho dahil coding siya nung araw na iyon. Kaya naman siya ay nakiangka sa motorsiklo ng isa niyang kasamahan sa trabaho. Marahil sa sobrang pagod, siya ay nakatulog habang nakaangkas at nahulog. Nung nahulog siya sa kalsada, meron silang kasunod na sasakyan na mabilis ang pagpapatakbo at hindi kaagad nakapreno at siya ay nasagasaan at pumailalim sa sasakyan. Dead on the spot si Peter nung araw na iyon. Ang balita ay talagang labis na nakakabigla at hindi ako makapaniwala na parang ako ay binabangungot lamang. Sa isang magulang na tulad ko, labis ang aking pighati dahil hindi man lang naranasan ni Peter na tumungtong sa edad ko at ang masaklapan nito, hindi man lang niya masisilayan ang kanyang sanggol. Kahit na nung libing ni Peter, ang aking luha ay hindi dahil sa pagdadalamhati, kundi ang galit ko sa Panginoon, na sana ako na lang ang kinuha niya, na bakit niya ipinagkait kay Peter ang magkaroon ng isang ina, na bakit din niya ipinagkait kay Peter na maramdamang maging isang ama. Hindi ko talaga maintindihan, kaming dalawa ni Mariel ay parang zombies, hindi makakain, hindi makapagsalita, at pareho din naming hindi matanggap ang sinapit ni Peter. Gustuhin man naming umiyak pero wala na kaming iiiyak. Labis ang aming pagdadalamhati at ang lahat ng aming mga kapitbahay at mga kaibigan ay dinadalhan kami ng pagkain ngunit wala kaming lakas at parang gusto ko nang sumuko sa buhay.
Makalipas ang 1 buwan mula ng aksidente, nakabukas ang TV habang nanonood si Mariel sa sala at ako naman ay nakaupo sa may bintana nang may narinig kami sa palabas na isang batang lalaki na tinawag ang kanyang ama at sabing, "Pa, wag mo akong iwan." Nagsimulang humagulgol si Mariel ng napakalakas na parang agos sa isang sapa na patuloy ang pagdaloy ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. At pareho na kaming humahagulgol at hindi ko alam kung ilang oras kaming umiiyak. Nung ako ay tumahan, nagsalita ako ng, "Nagugutom ka ba? Masama sa kalagayan mo ang hindi kumain. Dapat kumain ka para maging malakas at malusog ang bata." Tumango ng bahagya si Mariel bilang pagsagot sa tanong ko at lumabas kami nung araw na iyon upang magtungo sa restaurant kung saan paborito ni Peter. Pakiramdam ko, kasama namin siyang kumakain ng hapunan. Sumunod na araw, nagising ako at nakita ko si Mariel na nagbabalot ng mga gamit niya. Tinanong ko siya kung bakit at sinabi niya na babalik siya sa bahay ng kanyang kamag-anak. Sinabi ko sa kanya na okay lang na manatili siya sa bahay dahil ayokong mapalayo sa aking apo. Dagdag ko na ituring niya rin itong bahay at maging komportable at kumilos na para din niyang pagmamay-ari ang bahay. Ngunit nag-aalangan siyang manatili sa aking bahay. Sinabi niya na ang bawat sulok ng bahay, lalong-lalo na ang kanilang silid, ay nagpapaalala sa kanya ng labis kay Peter. Hindi mawala sa kanyang isipan kung bakit nangyari ang trahedyang ito at para na siyang mababaliw. Batid niyang bawal ang stress lalo na ngayong siya ay buntis, kaya nagpasya siyang umalis ng bahay. Naisip ko na kung babalik siya sa bahay ng kanyang kamag-anak, hindi ko alam ang magiging kalagayan niya at ng apo ko doon. Kaya iminungkahi ko na paano kung lumipat kami ng bahay sa ibang lugar na kaming 3. Ako, si Mariel at ang magiging apo ko. Ako din naman, labis ang lungkot na nadarama ko, yung pader na may guhit na sinusukat ang tangkad ni Peter, yung paborito niyang kumot at bawat sulok ng bahay, naalala ko ang aking anak. Siguro makakabuti na lumipat kami para makapagsimula kaming muli at maibsan ang stress ni Mariel dahil siya ay buntis. Nung sinabi ko iyon kay Mariel, hindi siya nagdalawang isip at sumang-ayon sa iminungkahi ko. Sinabi ko na isang pamilya na kami mula noong tumira siya dito sa bahay. Nakakita kami ng isang maliit na bayan sa tabi ng isang dagat sa Hilagang Luzon, kung saan walang gaanong mga tao at madaming magaganda na tanawin ng kalikasan. Batid kong magandang kapaligiran ito sa aking apo. Nakakuha kami ng malilipatan doon pero nakatanggap kami ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Napansin namin ni Mariel kung paano siya tinitingnan ng mga tao at iniisip kung siya ba ay isang single mom. Ito ay malinaw na ang ilang mga kalalakihan ay interesado sa kanyang sexual. Naintindihan ko ito dahil siya ay napakabata at napakaganda. Bagamat hindi ako sigurado kung magandang ideya na gawin ito, ngunit nagsimula kaming sabihin sa mga tao na kami ay mag-asawa upang lubayan siya ng mga lalaking nagnanasa sa kanya. At ito ay naging mabisa dahil hindi na siya nilapitan ng mga kalalakihan at sa palagay ko ay mukha ding bata ang itsura ko sa aking edad kahit na mahigit sa 2 dekada ang agwat ng aming edad. Ang buhay namin sa probinsya ay nakatulong na pagalingin ang malaking sugat sa aming puso. Ipinanganak din niya ang isang malusog na baby boy. Lumipas ang taon, nakakapaglakad na ito at masayang nagtatampisaw sa tabing dagat at masayahing bata. Sa kabila ng mga pinagdaanan ko, humingi ako ng tawad sa Panginoon at pinagdarasal na pahabain ang buhay ng aking apo para maranasan niya ang buhay na hindi naranasan ng kanyang ama. Si Mariel ay bumalik na sa kanyang orihinal na masayahing pagkatao. Tumatawa at nakikipagbiruan na din at masaya din bilang isang ina sa aking apo. Pagkatapos isang araw, umuwi ako at siya ay nakaupo sa harap ng TV. Akala ko siya ay nanonood, ngunit nang lumapit ako, umiiyak pala siya. Nag-alala at umupo ako sa tabi niya at tinanong kung ano ang mali. At niyakap niya ako bigla at humagulgol ng husto. Alam ko siyempre kung bakit. Namimiss niya ang anak ko. Niyakap ko din siya pabalik at ako ay lumuha din. Nung siya ay tumahan, tumingin siya sa akin at ngumiti sabay sabing,
Nagugutom po ba kayo? Magluluto po ako ng sinigang. At tumayo at nagtungo sa kusina. Simula noong araw na iyon, parang mas palakaibigan siya sa akin kaysa dati. Kapag nagpupunta kami sa palengke, hahayaan niya akong hawakan ng bata at hahawakan niya ang aking kamay. At kapag umuwi ako galing sa trabaho, sasalubungin niya ako ng may ngiti at yakap at hahalik sa aking pisngi sabay sambit ng welcome home. Sa isang banda, hindi ako sigurado kung ayos lang para sa amin na gawin ito. Ngunit hindi ko nais na masira ang kanyang masayang kalooban. At sa totoo lang, masarap sa pakiramdam na tratuhin ako ng ganoon. Hanggang sa isang araw, nakakuha ako ng lakas ng loob at maingat na tinanong siya habang naglalakad kami galing sa palengke habang magkahawak kamay at sabing, sa tingin mo ba, hindi ba nakakailang sa paningin ng iba na magkahawak tayo ng kamay? Tumingin siya sa akin at tumawa ng malakas at sumagot ng, bakit naman? Di ba sabi natin sa kanila na mag-asawa tayong dalawa? Inilingon ko ang aking muka kasalungat ng kanyang muka at nadama ko ang aking labi ay napangiti ng bahagya. Napaisip ako, talaga bang iniisip niya na mag-asawa nga kami? Natotohanin na namin ang sinabi namin sa aming mga kapitbahay dito? Habang iniisip iyon, pakiramdam ko, ako ay nagmumurang kamatis. Nakaramdam ako ng konting galak sa aking puso, subalit ako ay labis na nakokonsensya dahil naalala ko ang aking anak. Pakiramdam ko, pinagtataksilan ko si Peter. Kaya naman ibinasura ko ang naisip ko hingil sa posibleng relasyon namin ni Mariel. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, mas lumalalim ang aming pagkakamabutihan. Ang masakla pa dito ay napanaginipan ko na kami ay totoong mag-asawa. Batid kong hindi ito katanggap-tanggap pero hindi ko maiwasan ang mag-imahe ukol dito. Kusa ko nang hinahawakan ang kanyang kamay kapag lumalabas kami. Hinahalikan din ang kanyang pisngi kapag binati niya ako tuwing ako ay uuwi sa bahay galing sa trabaho. At kasabayan nito, nakaramdam din ako na parang ang laki ng pagkakasala ko sa aking anak. Ngunit sa paglipas sa mga araw, naisip ko na marahil ay pwede niya akong pahintulutan. Marahil ay gusto rin ito ng aking anak na mangyari. Nababaliw na ako kakaisip. Baka naman ang manugang kong babae ay mabait lang talaga sa akin at ako lang ang nag-iimahe ng kakaibang relasyon. Hindi kaya gawa lamang ito ng aking katandaan? Sa aking pagnilay-nilay, hindi ko kayang pagtaksilan ang aking anak. Hindi ito tama. Okay na sa akin ang ganitong relasyon namin at hindi na iyon hihigit pa. Nakapagdesisyon na ako na kung sakaling magtapat ng nararamdaman si Mariel sa akin. May pakundangan ko siyang tatanggihan alang-alang na rin sa aking apo. At kung nais niyang mag-asawang muli, hindi ko siya pipigilan at marahil iyon ang makakabuti sa aming dalawa. Mahal ko si Mariel pero ang pagmamahal na ito ay katulad ng pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Ayokong masira ang anumang binuo namin bilang pamilya. Alam kong ito ang makakabuti sa aming lahat dahil ayokong maapektuhan ang relasyon ko sa aking apo. Na siya na lang ang nagbubukod tanging nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy sa buhay at alaala ni Peter. Ipagpapasa Diyos ko na lamang ang aming kapalaran at higit sa lahat, lagi kong ipinagdarasal na humaba ang buhay ng aking apo na higit pa sa edad ko. Pangalawang video. Ipinanganak ako sa isang malayong probinsya sa isang pamilyang may 4 na miyembro. Si tatay, si nanay, ako at si bunso na babae na mas bata sa akin ng 1 taon. Ang aking ama ay isang magsasaka ng palay na pagmamayari ng iba ang lupang kanyang sinasakahan. Ang aking ina ay nagtatrabaho para magsalansa ng dahon ng nipa na ginagamit pang bubong sa isang malaking pabrika. Meron si tatay na naman ng bahay at lupa sa kanyang mga magulang at ito ang aming barong-barong. Kaya kahit na kami ay sala sa salapi, masaya akong lumaki dito na kasama ang aking pamilya. Meron kaming maliit na bakuran at dito kami madalas maglaro ng aking kapatid. Nagtatakbuhan at kung minsan nagpupunta sa bundok. Mapayapa ang aming buhay, kontento kahit wala kami minsan pambili ng lapis ay ayos lang ito sa akin. At nung ako ay umidad ng 8 taong gulang, ang tanging paraiso namin, ang bahay at lupa ay nawala sa amin.
Ang dahilan ay ang aking ama ay merong kinahihiligan. Ito ay ang pagsusugal at pag-inom ng alak. Palihim niyang isinangla ang bahay at lupa upang may maipusta ito. Nangyari iyon habang kami ay naghahanda ng hapunan nang biglang may dumating na 4 na lalaki at sumisigaw na kami ay umalis. Biglang pinagtatapon ang aming gamit sa labas ng bahay na kahit ang aking ina ay nagulat sa nangyari. Minamadali nila kami na umalis ng bahay kaya ang tanging nadala lang namin ay ang mga damit na nagkasya sa plastic. At ang aking ama, batid ang mangyayari ni hindi man lang kami inabisuhan at hindi na nagpakitang muli sa amin. Marahil nagtatago, baka meron pa siyang pinagtataguan dahil sa utang. Dahil walang magawa at walang pagpipilian, pansamantala muna kaming nagtungo sa bahay ng aming kamag-anak. Ngunit bago pa man kami tumuloy, sinabi sa amin na kailangan naming lumipat ng bahay sa loob lamang ng 2 linggo. Nagpapasalamat ako kay nanay dahil nakahanap siya ng aming malilipatan bago dumating ang 2 linggo, kung di baka sa lansangan kami matulog. Lumipat kami sa isang maliit na sementadong bahay. Hindi ako makapaniwala na kaya ni nanay na bayaran ng upa, pero ang sabi ni nanay na mabait ang may-ari at sa mababang presyo din ito binigay sa kanya. Nang maglaon ay nalaman ko ang mga may-ari ng bahay ay mag-asawa pero walang anak. Meron silang ekstrang silid na iyon ang pinaupahan sa amin. Nagalak sila nung makita nila kami magkapatid dahil sabi nila magiging masaya, maingay at espesyal ang bahay dahil may bata na sa kanilang tahanan. Kahit na ang upa ay talagang mababa ang presyo, malaking suliranin pa din ang maliit na kita ni nanay na palipat-lipat ng trabaho. Lahat ng pwede niyang mapagkakitaan ay ginagawa niya para lang masiguro na meron kaming matulugan sa gabi at alam niyang ligtas kami habang siya ay nagtatrabaho. Napakabait ng 2 mag-asawa sa aming magkapatid, lalong-lalo na ang ginang. Paminsan-minsan binibigyan niya kami ng candy, biskwit, tinapay, kung minsan ay ulam. Kaya kahit nasalat pa rin kami sa buhay, kaming mag-iina ay nanumbalik ang aming saya, pero ito ay nagwakas nung ako ay nasa sekundarya. Sa kalagitnaan ng isang gabi, nagising ako dahil malakas ang pag-ungol ng nanay ko. Nung makita ko siya, namimilipit at paikot-ikot sa higaan dahil sa sakit. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Nung tinanong ko siya, hindi siya makapagsalita. Sinubukan ko siyang bigyan ng tubig pero hindi niya mainom. Ang panga niya ay naninigas na parang namanhid. Mataas ang lagnat. Ito pala ay sintomas ng tetano. Agad ko siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Doon sinabi sa amin ng doktor na siya ay natetano. Meron siyang hiwa mula sa isang matalim na may kalawang at ito ay naimpeksyon. Hindi niya ito pinagtuunan ng pansin sa pag-aakala niya na simpleng hiwa lang ito at gagaling din ito. Pero matagal na itong sugat at sa tagal ng panahon, lumala ang impeksyon at iyon ang kanyang ikinamatay. Nung yumao ang aming ina, hindi ko alam kung saan kami pupuluting magkapatid. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Hindi ako makatulog dahil hindi ko alam kung paano kaming 2 mabubuhay. Hindi namin kayang bayaran ang upa. Nung matapos ang libing, kinausap ako ng ginang na may-ari ng tinutuloyan namin. Nauna akong nagsalita at gustong makiusap na kung maaari ay tumira pa din kami doon at gagawin ko ang aking makakaya para makabayad ng upa. Dire-diretso akong nagsalita at kumbinsihin siyang hindi kami paalisin. Pinakita ko din sa kanya ang mga larawang iginuhit ko at sinabing maaari akong kumita sa pagguhit at makatulong itong makakuha ako ng trabaho habang tinatapos ko ang aking pag-aaral sa sekundarya. Nang matapos akong magsalita, hinawakan lang ng landlady ang kamay ko at may nilagay sa palad ko. Eto, gusto kong ibigay itong 200 pambili nyo ng pagkain yung magkapatid. At hindi mo na kailangan mag-alala dahil pwede kayong manatili ng kapatid mo. Hindi mo din kailangan magbayad ng upa. At mula ngayon, pwede nyo kaming saluhang mag-asawa na kumain. Dadalawa lang kami sa bahay at kailangan nyong kumain para lumaki kayong malakas at hindi magkasakit. Sabi sa akin ng ginang. Labis akong nagpapasalamat sa kanya habang ang luha ko ay patuloy na umaagos sa aking pisngi. Tinapik niya ang aking balikat para ako ay pakalmahin at naramdaman ko ang sinseridad ng kasera sa aming magkapatid. Bagamat sinabi sa akin ng kasera na hindi ko kailangan maghanap ng trabaho para magbayad ng upa, pero ako ay nahihiya
lalo na doon pa kami kumakain. Kaya naghanap ako kaagad ng mapapasukan. Ang aking kapatid na babae ay tumutulong sa paglalaba tuwing linggo sa bahay ng kasera. At tuwing pagtapos sa eskwelahan, siya ay nakahanap ng part-time bilang tendera ng panaderya malapit sa aming paaralan. Ako naman, nakahanap ng trabaho bilang assistant sa shop ng isang nagpipintura ng mga bus at uso noon ang pagandahan ng disenyong sining sa mga jeepney. Kumbaga, mas makulay na disenyo, mas cool tingnan na nakakaakit ng pasahero. At dahil magaling akong gumuhit, isa ako sa mga nagdidisenyo ayon sa kagustuhan ng kliyente. Tumutulong din ako sa bahay ng mag-asawa kung may kailangan ikumpuni o ayusin sa kanilang bahay, tulad ng pagpipintura, pagpapalit ng bumbilya at iba pa. Sa pinagsamang kita naming magkapatid, nagbibigay kami ng pera sa ginang dahil gusto naming magbayad ng renta. Nung makatapos na ako ng sekundarya, full-time na akong nagtatrabaho bilang pintor. Dito, nakakapagbayad na kami ng upa sa itinakdang panahon. Ngunit batid ko ang kinikita ko ay sapat lang para kami ay mabuhay at wala kaming maiipon, lalo na sa probinsya wala naman masyadong kita. Kaya naisip ko na kailangan namin ng kapatid ko na lumuwas ng Maynila para sumubok at bumuo ng aming kinabukasan. Sinabi ko ang plano namin sa mag-asawa. Nalungkot sila pero hindi nila kami pinigilan dahil gusto din nila ang magandang buhay para sa amin. At nung nakatapos ang aking kapatid na babae sa sekundarya, iyon na ang tamang panahon para kami ay lumuwas. Kami ay nagpaalam at lahat kami ay nalungkot. Bitbit ang 2 bag na gamit naming magkapatid. Nagtungo kami sa estasyon ng bus paluwas ng Maynila. Nagiintay kami ng sasakyan nang marinig namin ang boses ng landlady at may inabot na plastic bag. Heto, bigay ko sa inyo. Kakailanganin nyo ito sa Maynila. Alam kong hindi ito sapat, pero alam kong makakatulong ito. Mag-iingat kayo. Sinabi niya sa amin na parang nanginginig dahil pinipigilan niyang umiyak. Tiningnan ko ang laman ng plastic bag. Ang laman ay pera. Ang perang iyon ay ang binayad namin sa renta. Nabigla ako at bigla kong ibinalik sa kanya. Pero sabi niya itinabi niya iyon dahil hindi naman nila kailangan ng asawa niya. Dagdag din niya na para na niya kaming mga anak. Ipangako niyo sa akin na maging matagumpay at magpakayaman kayo sa Maynila. Ipagdadasal ko kayo palagi. Mag-iingat kayo mga anak. Wika niya sabay ngumiti at hinaplos niya ang aming mga pisngi at naramdaman ko ang mainit na pagmamahal muli ng isang ina. Niyakap namin siya ng kapatid ko at kami ay umalis ng may luha sa aming mga mata nung nagpaalam kami sa ginang. Habang lula ng bus papuntang Maynila na nakatingin sa bintana, naisip ko na ang swerte naming magkapatid sa mag-asawa na tila binigyan kami ng anghel para malampasan ang mga pagsubok na dinaanan namin sa buhay. Sisikapin naming magsikap na magkapatid at kapag kami ay matagumpay, dadalawin namin muli ang mag-asawang kumupkop sa amin. Nung nakarating kami sa Maynila, talagang ibang-iba ito sa aming probinsya. Malaki, madaming sasakyan, abala ang mga tao at meron ding traffic. Umupa kami ng pinakamurang kwarto para sa aming matutuluyan at makalipas ang ilang linggo, natanggap ako sa pagawaan ng jeepney na nagpipintura at nagdidisenyo ng magandang larawan para sa kanilang mga jeepney. Ang kapatid kong babae naman natanggap bilang waitress sa isang malaking kainan. Mula nung naulila kami sa mga magulang, maaga kaming natuto na maging masinop sa pera. Kaya naman nung lumuwas kami ng Maynila, dinoble pa namin ang pagiging matipid. Lahat ng paraan para makatipid, gaya ng sa pagkain, sa mga gamit at ultimo pamasahe para makatipid ay ginawa naming 2. At hindi naman nasayang ang aming pagtsatsaga dahil nagbunga ang aming pagsisikap. Sa loob ng 2 taon sa aking taglay na talento sa sining, madami akong mga naging kliyente na magpintura ng kanilang mga jeepney. Sa sobrang dami ko ng mga kliyente, tinulungan na ako ng aking kapatid. Kaming 2 ay nagsosyo sa negosyong ito. Siya ang tagakuha ng impormasyon, gustong disenyo at naghahawak ng aming kita. Hanggang sa natuklasan ko ang tattoo artist. Dinala ko din ang talento ko sa pagtattoo at dito mas malaki ang aming kita. At ito ang aming pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa nakapagbukas kami ng maliit na tattoo shop at makalipas ang ilang taon, nagkaroon kami ng ilan pang empleyado. Nagsimula ng umusbong ito
lalo na nung nagkaroon kami ng kliyente na isang artista at mula dito dumami ang aming rekomendasyon. Pero hindi pa din nawawala ang hilig kong magpintura sa mga jeepney at ginagawa ko ito paminsan-minsan. Maraming taon na ang lumipas. Dito naranasan naming magkapatid na makakain sa restaurant, nakanood ng sine at nakakuha kami ng lupa na hinati namin sa dalawa at nagpatayo ng 2 bahay para kaming dalawa ay magkapit bahay. Sa pagkakataong ito, pareho na kaming may sariling pamilya, kinasal at may mga anak. Maligaya at mapayapa ang aming mga taong lumipas. Hanggang sa isang umaga, ako ay nagninilay-nilay habang umiinom ng kape. Bigla kong naalala ang aming probinsya. Matagal na panahon na hindi kami nakakauwi at naalala ko din ang mabait na mag-asawa. Kung kamusta na sila dahil hindi namin napagpatuloy ang aming ugnayan mula noong lumuwas kami ng Maynila. Hindi namin matatamasa ang tagumpay na ito kung hindi dahil sa kanilang tulong. Gusto kong magpaabot ng pasasalamat sa kanila. Nabanggit ko ito sa aking kapatid at nasabi niya na naisip din niya ang aming probinsya at ang mag-asawa. Kaya nagplano kami na magbakasyon kasama ang aming buong pamilya, ang aming mga asawa at mga anak. Tumuloy kami ng panahon ng tag-init. Bumalik kami sa probinsya at nag-check-in sa isang budget hotel. Nung kinabukasan, nagtungo kami sa bahay ng mag-asawa. Ganoon pa din walang nagbago. Ngunit nung kumatok kami, ibang tao na hindi namin kilala ang nagbukas ng pintuan. Ayon sa taong iyon, lumipat na daw ang dating taong nakatira doon pero hindi nila alam kung saan ito lumipat. Kaya naman nagtingin-tingin kami at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay baka sakaling alam nila kung saan lumipat ang mag-asawa. Hanggang sa may nakapagsabi sa amin na ang ginang ay madalas nakikita sa may palengke. Nagpunta kaming magkapatid at doon nakita namin ang ginang at nung papalapit na kami, may napansin kaming kakaiba. Ang kanyang damit ay may butas, madumi at hindi magkapareho ang tsinelas. Bigla kaming napahinto, tinitingnan ng maigi at sigurado kaming siya nga ang ginang. Kaya imbes na magpakita sa kanya ng mga sandaling iyon, sinundan namin siya. Habang papalapit na siya sa kanyang bahay, maliit at sa may dulo ng makitid na daan at doon namin nakita ang kanyang barong-barong. Nakakadurog ng puso na ganoon ang kanyang sitwasyon. Kumatok ako sa pintuang hindi nakasara at nung siya ay lumabas, hindi niya kaagad kami nakilala. At nung nagpakilala kami, biglang laki ng kanyang mga mata at niyakap niya kami ng mahigpit. Pinatuloy niya kami sa kanyang bahay na gawa sa pinaghalong kawayan at plywood. May mga butas din at inalok niya kami kung gusto naming uminom ng tubig. Nung nakaupo na kami, ikinuwento niya sa amin ang nangyari. Madaming taon na ang lumipas mula noong pumanaw ang kanyang asawa at dahil walang mga anak, naging malungkot siya at nagkaroon ng sakit na naging dahilan upang madaling naubos ang kanyang pera. Hanggang sa ibinenta din ang bahay at lupa para iyon ang gamitin pampagamot. Ngunit maging ang perang napagbentahan ay madali ding naubos. Matanda na din siya, hindi na siya nakapaghanap ng trabaho. Hindi niya mapigilan na maluha habang siya ay nagkukwento sa aming magkapatid. Dito ko din napansin na hindi siya nakatingin sa amin ng diretsyo at nung inilawan ko ang kanyang mga mata, napagtanto ko na siya ay may katarata. Wala nang pag-aalangan, alam ko ang dapat naming gawin. Nung gabing iyon, inimpake namin ang kanyang gamit na kasya sa isang bag dahil wala siyang masyadong kagamitan. Dinala namin siya sa hotel at ipinakilala sa aming mga asawa at mga anak. Kinabukasan, naghanap kami ng bahay na pwede niyang matirahan. Na ilang beses na tinanggihan ng ginang ang aming alok pero hindi kami nagpatinag dahil sabi ko, hindi pa ito mapapantayan sa pagkupkup niya sa aming magkapatid. Salamat mga anak, pero huwag na kayong mag-abala, hindi na ito kailangan. Sabi niya sa amin na may malambing na boses. At bigla akong may naisip na mas magandang ideya. Imbes na umupa ng bahay dito sa probinsya at siya lang mag-isa ang tumira, kakailanganin niya ng mag-aalaga sa kanya. Kaya iminungkahi ko na siya ay sumama sa amin sa Maynila at tumira kasama naming magkapatid. Alam niyo po, bakit pa tayo magrerenta ng bahay? Ang mas maganda, sumama po kayo sa amin sa Maynila at magmula po ngayon sa amin na po kayo titira, mungkahi ko. Bago kami lumuwas ng Maynila, namasyal kami sa mga sikat na lugar sa amin.
At nung nakabalik kami sa lungsod, agad kaming nagtungo sa doktor para ipatingin ang kanyang katarata. At siya ay inoperahan at gumaling. Dito nakita niya ang aming tattoo shop at ang mga iba't ibang disenyo na iginuhit ko sa mga jeepney. Nakatira siya sa aking bahay at ang kanyang kwarto ay nasa unang palapag na mayroong sariling banyo para hindi na siya lalabas ng kwarto at maglalakad sa tuwing gabi kapag kailangan niyang gamitin ito. Nakakataba ng puso na makita siyang nakangiti at naging malapit din siya sa aming mga anak na ang tawag sa kanya ay Lola. Sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti, ito ay sumisimbolo na kaming dalawang magkapatid ay naririto ngayon dahil sinagip niya kami sa pamamagitan ng kabutihan, mainit na pagmamahal at kagandahang loob. Palagi siyang nagpapasalamat sa ginawa namin, pero bago pa man siya matapos sa kanyang sasabihin, sasagot na ako na, nagkakamali po kayo. Habang buhay po kaming magpapasalamat sa inyo dahil sa pag-asa at pagiging pangalawang ina sa aming magkapatid. Marami pong salamat, Nanay Linda. Sabay hahaplusin niya ang aking pisngi at ako naman ay hahalikan ang kanyang kamay. Ang istoryang ito ay gusto kong ihandog kay Nanay Linda na nakasama at nakapiling namin ng 8 taon. Isang huwaran, may busilak na puso, mabuting tao at higit sa lahat, mapagmahal na ina. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!